Aba, pag inutos po ng Supreme Court, hindi po nila pwedeng hindi isoli. Ha? Hindi po nila pwedeng hindi isoli yung pera. Okay, kaya umasa po tayo dyan. Pera na lang kung mag-aala no sila. Mag-aala Gordon. Pero kung mag-aala Gordon sila, olat sila, di ba? Ano nga pala, no? Tambak nga pala. Kahit hindi tayo naniniwala sa pasarbi nila, tambak po. Tinambakan po sila ni BP Sara. Sa wakas, may naglabas din po ng survey ng presidential. Tinambakan po lahat ni BP Sara, yung mga makakalaban niya. 29% si BP Sara. Yung pangalawa, yung ano pa eh. TST. Undecided pa eh. Kowloon Park ako, Kowloon Park. Okay. Tapos, kulelat pa rin si Martin. Akalain nyo lahat na ginagawa kulelat. 1 point. Pero in fairness tumataas si Martin dati mga less than 1% yung kanyang survey. No? Ngayon, 1.2 na. One. Okay, unahin na po natin to si Ateng Claire. Kasi malupit sa mga ano to eh. Ito po, ang tanong po, nagtanong po yung isang reporter, ni Real Talk po si Claire. Akala niya sampalataya sa kanya yung mga lahat ng reporter. Pakinggan po nyo at napahiya po rito si Ating Claire. Ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong Napatay ko yata. mga vloggers na itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Para alam naman natin. Alam po ninyo, ito po si Atty. Claire. Akala niya ganun yung tanong ng ano no? Hindi niya alam, tinatrap siya nung reporter, no? Sabi na may konfirmado na po ba na yan yung tanong natin dito, hindi lang po kay Claire, no? Yan po yung gusto nating itanong dito sa mga congressman. Ay, napakalamig po ngayon sa mga congressman na sabi na fake news, troll, bayarang troll. Yan yung paulit-ulit natin tinatanong sa kanila eh. May napatunayan na po ba kayo? No? May napatunayan na ba kayo na may nagbayad? Meron ba kayong testigo na nilantad? Kasi ngayon parang 2.5 na yung ano eh. Ngayon sa mga uri po ng ating mga mambabatas parang dalawang 2.5 na po yung mag-aakusakan ng wala ka man lang inilalabas na ebidensya. Mag-aakusakan ng wala na, parang buhat na nauso yung young guns, buhat na nauso yung quadcom, buhat na nauso yung mga tricom na yan, yung mga investigasyon na yan. Wala na po talagang yung nagsabi na eto, ganito. Kunwari, eto nga yung punto ko kahapon eh. Kung paulit-ulit po na sinasabi nyo na bayaran, meron ba kayong nilabas na testigo? Meron ba kayong paper trail? May bangko na punta kay Atty. Claire, kay Atty. Trixie. Halimbawa, yung pinakasikat na lang sa kanila, si Atty. Trixie na lang. Meron bang bank account kayong pinapakita, paper trail na napunta yung bayad kay Atty. Claire o kay Atty. Trixie o kaya meron ba kayong testigo na siya yung nag-abot ng pera kay Atty. Trixie para matawag ninyong bayaran yung mga tao? O kaya meron bang kasi sinasabi nyo troll eh. Kaya po tinatawag na troll army yan. Iisa lang po yung sinasabi, no?
May nag-utos sa kanila, binabaan po sila. Ito yung script natin ngayon. Ito yung paninirang gagawin natin. Meron na po ba kayong tao na nagsabi na ako yung nagbababa sa kanila na script? Ako yung nagbababa sa kanila ng gagawin sa mga vlogger na to? Panay ang sagot po dyan, wala. Ito po, dinirekta na si Attorney Claire. Once and for all, meron na ba kayong napatunayan na troll army na merong binabayarang troll, na bayaran sila, na sila ay nagpe-fake news? Ano ang halimbawa nyo ng fake news? Kasi kahapon, kagabi, dun sa topic natin, nung tayo po ay naroon sa may Victoria Bay, ang sinasabi nilang fake news, yung si Dr. Ong na nagbebenta ng gamot, ano po kinalaman niyang kay Attorney Trixie? Dapat, dun sa 37, ito yung sinabi ni Attorney Trixie na hindi tama. Ito, di ba? Wala naman eh. Panay kayo, bayaran troll kasi yan, na panay paninira. Kailan po pinagbawal yung paninira? Buhat lang nung umupo si Marcos. 2-5 nga kung siraan si Duterte nung araw eh. Di ba? 2-5 po kung siraan si Duterte. Lahat po yan, pati nga Dolomite, sinisiraan nung araw. Sinasabi na nakakasama sa environment yung Dolomite. Ibig sabihin, kaya po sagutin lahat ng paninira kung may ipansasagot. Hindi po ipinagbabawal ng batas yung paninira, lalo na yung paninira ay tama naman. Ngayon, yung posible ba magkadayan, wala po akong say dyan. Kaya nga po, yung COMELEC nagsampa ng reklamo. Ganun po dapat. May nakikita kayong siniraan si Attorney Trixie, si Banat Bay. Asan po yung kaso? Yun yung hinahanap natin eh. Kasi katulad niyan, pumapalag yung secretary natin ng PCO. Sa pag-aakusa daw sa kanya, nanganganib yung kanyang anak, nanganganib yung kanyang nanay o magulang. Sa tingin niyo po ba, pag inaakusahan niyo yung mga vlogger, hindi po nanganganib yung buhay nila? Pare-pareho lang. Okay. Tapos pag tatanungin mo naman, tignan niyo po tinanong po si Attorney Claire. Extreme caution po ang sabi ng Pag-asa na dapat nating gawin. So siguro po after this, kapag po nagkaroon na po kami ng meeting, kung ano po ang gagawin ng Pag-asa, DOH at ibang ahensya, ibabalita po agad namin sa inyo. Ba't lang po dun sa hit index, Yusek? Kasi alam naman natin na sa nakalipas na mga taon ay matindi po ang naging epekto ng Hindi ko po alam kung narinig niyo, no? Ito po yung pinag-uusapan nila, yung hit index. Okay. So sa hit index po ang sinasabi, tinatanong po siya, ano po gagawin ng gobyerno? So wala po siyang masabi na proyekto, wala po siyang masabi na gagawin ng gobyerno, no? Pag sa madaling salita po, pag si Claire tinatanong mo tungkol sa mga gagawin ng gobyerno, wala siyang masasabi. Hindi niya alam lahat. Hindi niya alam kung ano yung ginagawa ng gobyerno, kung may proyekto ba. Yan yung problema no? Magaling si Claire at ang gobyernong to, tanungin mo ng paninira sa mga Duterte. Alam po nila, kahit na hindi pa natin naisip, maglalabas po siya ng mga ebidensya, mga moskorap si Tatay Digong. Pero tanungin mo siya, ano yung proyekto ng pamahalaan tungkol sa hit index? Ito po, kung hindi ako nagkakamali, panahon lang ni BBM nagkaroon tayo ng problema na sobrang init, hit index. Tumataas ngayon lang po sa panahon ni BBM, nagkakaroon po ng madalas po nagkakaroon nung panahon ni BBM
na magdeklara na walang pasok kasi hindi na kaya ng mga estudyante yung init, sobrang init. Ngayon, hindi naman po ngayon lang yan, no? Yan po ay matagal na. Ang maganda yung tanong ng reporter eh. Dahil ngayon ko lang din, akala ko nga nanlilito lang itong mga reporter na bakit naman ganyan yung mga tanong. Ngayon ko lang rin po napagtanto dahil paulit-ulit na po. Malaki pala epekto nitong mga heat index na to talaga, no? Kasi buhat nung nagdeklara na, may mga nagdedeklara na ngayon ng mga paaralan na walang pasok. Sabi ko, matindi pala talaga tong heat index. Bakit pag tinatanong sila, ano yung gagawin sa umiinit? Pag umiinit ang Pilipinas, ano yung proyekto ni BBM? Wala silang masabi. So, ang conclusion ko po, tanungin mo si BBM ng mga proyekto. Tanungin mo ng mga gagawin para makatugon sa mga problema. Wala po silang pantugon eh. Wala po silang proyekto. Pero tanungin mo siya tungkol sa mga Duterte, alam na alam po nila. Lahat ng kasiraan ng mga Duterte.